Umarangkada na ho ngayong araw ang Balikatan Exercise 2024 sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces. Pero bago po ito, dalawang barko umano ng China ang namataan sa karagatan sakop ng Palawan. Bagamat hindi ho ito kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines, hindi naman sila nagugulat sa presensya ng mga ito sa lugar. Alamin natin ang buong detalye sa live na report ni Mar Gabriel. Mar! Yes, Wedge, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakabase sa international law at sa freedom of navigation yung isasagawang multilateral maritime exercise na bahagi ng Balikatan exercise ngayong taon. Kaya naman wala raw silang nakikitang problema kahit pa may mga namataan na Chinese ship dyan sa West Philippine Sea. I officially declare the Philippines-United States exercise Balikatan 39-2024 open effective today. Umarangkada na ang itinuturing na isa sa pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng AFP at US Armed Forces. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Exercise Director Lieutenant General William Journey ang opening ceremony sa Campo Aguinaldo. 16,700 sundalo ang lalahok sa aktibidad, kabilang dito ang 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Filipino. Sasali din ang 150 sundalo mula sa Australian Defence Force at French Navy. It is not a partnership of convenience, but rather a clear reflection of our shared history, unwavering commitment to democracy, and respect for international law in our pursuit of peace and security in the Indo-Pacific region. Building military readiness throughout the full range of combined and joint operations here. Balikatan 24 gives us the opportunity to demonstrate advance. Bago ito, dalawang barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan sa loob ng 30 nautical miles mula sa Palawan, ayon sa American maritime expert na si Ray Powell. Hindi pa ito makumpirma ng AFP, pero hindi raw sila magugulat sa presensya ng mga ito sa lugar. I cannot confirm or deny it, but surely I would say that we would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. Bahagi ng balikatan ngayong taon ang gagawing multilateral maritime exercise o group sail sa West Philippine Sea na magsisimula sa Palawan. Lalahok dito ang mga barko ng Philippine Navy, US Navy at French Navy. Sasama rin dito ang 6 na barko ng Philippine Coast Guard na magsisilbi raw perimeter security. Gagawin po natin yung kailangan gawin at sisiguraduhin natin na walang makaka-istorbo o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. International maritime exercise, we always adhere to international law and the freedom of navigation in these seas. So I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law. Bahagi din ng pagsasanay ang island taking exercise sa Northern Luzon at information warfare. Yes, Wedge, magsisilbi namang observer sa balikatan ngayong taon ang 14 pang mga bansa. Kabilang na nga dyan ang Japan, ang United Kingdom, ang Canada, Korea, India, New Zealand at ang bansang Germany. Wedge. Okay, Mar, hindi ba ito parang tila show of force ng Pilipinas sa kanyang mga kaalyadong bansa para dito sa China sapagkat medyo mainit ang usapin dyan sa bahagi ng West Philippine Sea? Well, ang sinasabi ng AFP dyan, Wedge, talaga namang show of force to dahil kung makikita mo naman talaga, gumagamit sila rito ng mga available assets, gaya na lang dito sa Pilipinas at yung mga asset ng US Armed Forces. At ipinapakita rin daw dito yung pagkakaisa nitong mga like-minded na mga bansa para nga panatilihin yung kalayaan dito sa Indo-Pacific region na malaking epekto raw sa ekonomiya nitong mga bansang kaisa natin ngayon dyan sa pagsusulong ng kalayaan sa West Philippine Sea. Dahil kung talagang may sasarado itong bahagi ng West Philippine Sea,
ay tatamaan naman yung kanilang mga ekonomiya. Oo, Wedge? so sa makatwid, Mar, kung medyo pinapakita talaga natin na show of force ito, hindi kaya lalong uminit ang ulo ng China sa Pilipinas sapagkat mukhang iisipin nila pinaghahandaan natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng giyera sa pagitan ng China. Wedge, ang sinasabi ng AFP dyan, wala namang specific na bansa o threat na pinaghahandaan itong balikatan. Dahil kung titingnan mo, taon-taon naman talaga na isinasagawa itong exercise na ito. Nag-a-adjust lang sila sa mga aktibidad, depende sa sitwasyon. Gaya ngayon ay marami sa mga aktibidad ay nakafocus dyan sa karagatan. Gaya na lang nung gagawing sinking exercise at itong group SEAL dyan sa West Philippine Sea. At layo nito na paghandaan yung mga posibleng banta na mangyayari sa hinaharap. No? Katuwa nga, itong mga bansa na kasang-ayon natin, no, kapareho ng stand natin dyan sa West Philippine Sea. Alright, maraming salamat. Si Mar Gabriel, nagbabalita live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.